Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pong inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa loob ng isang oras upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na ng Fear Not. Kasama pa rin si Doc Blessy Varona. Dito po tayo ay paulit-ulit na pinapaalalahanan na wag po tayong matakot dahil ang sabi ng Panginoon, Fear not, for I am with you. Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Meron ako mga pasyente na hindi makatulog sa gabi. Tapos pag tinanong mo, anong reason, bakit ka hindi nakakatulog? And finally, sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi nangangamba ako, magulo ang mundo, natatakot ako, may sitwasyon na ganito, nagwo-worry ako kasi yung mga anak ko, namumroblema ako kasi sa finances. Kaya nga, ang perfect formula for good sleep is peace of mind. Okay? Kaya yung mindfulness na yan, very, very important na maintindihan natin. And today, I'd like to share with you, again, the verse, Fear not, for I am with you. Ito, talagang lahat ng pasyente ko nagme-memorize nito. Be not dismayed, for I am your God. Sabi ni Lord to, fear not. No? Huwag kang matakot, for I am with you. Sabi niya, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Isaiah 41 verse 10. So itong verse na to, pag hindi ka makatulog sa gabi dahil takot ka, you have to say it. Fear not. Sabi ni Lord sa akin, fear not. Blessy, fear not. Kasi si Lord will be with you, will strengthen you. Say your name. Halimbawa, okay, Rose, o kaya Peter, George, or Pedro, or Juan, o Marta, fear not. Say your name, and then sabihin mo yung fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will uphold you with my righteous hand. So, napaka-importanting maintindihan natin ang fear. Kasi ang fear kalaban talaga eh. Ito yung magbibigay ng number 1 na hindi masarap na pagtulog. So, sabi ni Lord, fear not. Bakit? Kasi fear exaggerate things. Ano po? Fear exaggerate things? Okay. Fear engages in the principle of magnification eh. Kasi yung feeling mo na maliit nagiging malaki. So ima-magnify niya yung problema. Okay? At saka i-reduce nito yung mga clear thinking. Ay dahil doon talagang magi-increase ang hormones mo, and it will also increase your other problems. Yung fear magre-ripple to. Kaya maliit lang yung problema mo, mamaya mararamdaman mo ang laki-laki na. Okay? Yung uncertainty, lalong magiging uncertainty pa lang, sobrang danger na yung mararamdaman mo dito. Yung mistakes, mga maliliit lang na mga bagay na pagkakamali, mistakes feel catastrophic na. Okay? Kala mo ang laki-laki na ng pangyayari. Okay? Yung symptoms ng feel like threatening, talagang feeling mo, talagang disgrasya na talaga. Yung rejection,
feel unbearable, na-reject ka lang pero parang hindi na talaga kaya. So this is related to psychological concept, ang tawag nila ay catastrophizing, okay? So meaning yung brain mo automatically imagines the worst possible outcome. Yung magiging outcome sobrang worst, no? Kaya ito po yung mga example nito, yung mga tipong masakit lang yung halimbawa may konting migraine ka lang, sakit ng ulo ko, parang may masakit sa ulo ko. Tapos yung tao ini-imagine na, cancer 'to, okay. So again, nag-e-exaggerate 'no. Yung delay, nag-delay, may meeting kayo, na-delay, sabi, "Oh, naku galit sila sa akin." So yun yung parang naging catastrophic na kaagad yung konting mistake, yung konting, pangyayari. Yung isang failure, one failure becomes my future is ruin. Ruin na kaagad yung future. Okay, so again, um pinapalaki, mina-magnify kasi ang mga um, maling mga pangyayari. Kaya yung fear talaga, ito talaga yung number one nating, kalaban sa panahon ngayon. Kasi nga napapaligiran tayo totoo naman na napapaligiran tayo ng mga hindi na magagandang mga situation. Pero ito ba, hahayaan natin na talagang sirain yung kinabukasan natin? Yung kaligayahan mo, aalisin na niya ngayon, hindi pa nga nangyayari. Parang tipong, baka bukas magkagulo, ngayon ang lungkot-lungkot mo na, hindi pa nga bukas, hindi pa nga nagkakagulo, 'no? Baka naman tumaas na ulit yung presyo ng gasolina, ng bigas, hindi pa nga tumataas, ngayon pa lang namomroblema ka na. So ito yung nangyayari 'pag nama-magnify ang fear sa buhay natin. So ayaw natin na mag-magnify. So pagka nangyayari na 'to, let us change our focus. Kasi nga 'di ba sabi ko yung parang ano 'yan, yung example natin yung magnifying glass, 'pag itapat mo sa sikat ng araw yung magnifying glass at itapat mo sa tuyo na dahon o kaya sa papel, yung papel magliliyab kasi nga very concentrated 'no, convergence ang tawag natin 'no. Yung init nun talagang siya yung magsisiklab ng tuyong dahon or papel. So same is true in our life 'no, pareho lang sa buhay natin. Kung ano yung fino-focus natin yun ang magsisiklab sa ating isip, sa ating kaluluwa, sa ating buong pagkatao. So ibig sabihin 'pag halimbawa, yung mag-asawa, yung asawa parating tinitingnan ang malinong asawa, yun ang mag-i-ignite sa kanyang karakter, okey, yung galit niya doon sa mga maling ginagawa. So halimbawa yung nanay galit sa anak na ito parating naka-focus sa mga pagkakamali na anak, yun ang mag-i-ignite 'no, konting galaw lang galit ka na kaagad. Akala mo kasi meron ng severe na mangyayari, may worse ng mangyayari. Kaya nga pagka mangyayari sa atin 'to, ang suggestion ko, change your focus 'no, baguhin mo yung focus mo kasi the moment magbago ka ng focus, magbabago yung attention mo, magbabago yung tinitingnan mo at magbabago yung magma-magnify. Halimbawa lang, sabihin natin, um, ang focus mo maging sobrang valedictorian yung anak mo, okay. Focus mo 'yun. 'Yun ang gusto mong mangyari, but actually ang mga anak natin may mga iba't ibang talents. So naka-focus ka do'n na magva-valedictorian, magiging achiever yung anak ko. Pero alam mo, kung hindi nangyari, okey, hindi nangyari na naging achiever, naging valedictorian. So galit ka na kasi gusto mo 'yun ang 'yun ang nag-i-ignite sa kagustuhan mo. But later on pagka nararamdaman mo ng parang, "Mali na yata 'to, teka hindi na tama," and then change your focus. Tingnan mo, "Ay itong anak ko ang bait, grabe masunurin at saka ano siya talagang, diligent sa paggawa niya ng mga ginagawang mga assignments o mga activities niya." So 'yun ang magse-celebrate, 'yun ang mag-i-ignite sa ating mga pamumuhay, sa ating mga kaisipan. So again, mag-change ka ng focus and be grateful in many things 'no. Maging mapagpasalamat tayo sa maraming bagay. Maliliit na bagay, pasalamatan 'no. Yung malalaking bagay, pasalamatan din. Yung mga challenges minsan sa buhay na hindi nangyari, nakakabigay ng a little frustration for some of you. Pero sabihin natin, change your focus ulit. Ang focus mo doon sa magagandang bagay, okay. So, halimbawa sabihin natin na
mayroon kayong mga bagay na gustong mangyari pero hindi nangyari, pero meron namang magagandang mga bagay na hindi mo lang nabibigyan ng focus pero hindi mo lang napapansin, 'no? But then you have to open your eyes. Open your eyes and then look around kung ano yung mga magagandang bagay at mga magagandang mga pagpapala na tinatanggap mo. And be grateful every day. Yung mga gratitude, itong isa sa pinaka importanteng kailangan nating malaman, 'no? Yung sinabi ni Lord na, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Aba, ito, be grateful tayo kasi kasama natin si Lord. Be grateful tayo kasi bibigyan niya tayo ng talino. Be grateful kasi siya ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala. Yung simpleng mga pagpapala lang, araw sumisikat, ulan pumapatak, ang hangin nalalanghap natin, pagkaing masasarap nakakain natin. Itong lahat na 'to, be grateful, 'no? At ito ang magbibigay sa atin ng antidote para sa fear. At habang ini-enjoy natin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon sa atin, at sinasabi na, "Lord, thank you." Kasi sabi mo, "Fear not," 'no, "for I am with you." Talaga namang nasa atin ng Panginoon kasi patuloy na binibigyan niya tayo ng hininga, binibigyan tayo ng buhay, binibigyan tayo ng pagpapala, lahat ng kailangan natin para mabuhay na andiyan. At yun lang, saktong-sakto na, 'no, na pruweba na talagang God is with us, 'no, talagang tutulungan niya tayo. God will help us kasi lahat na nakapaligid sa atin talagang mga pagpapala ng Panginoon na talagang para tayo ay, talagang maging malakas, 'no, maging maayos, 'no, maging magkaroon tayo ng tamang mga solusyon sa ating mga problema. So again, ang ang pinakamaganda nating gagawin ay mag-memorize ulit tayo, recite natin 'tong "Fear not, for I am with you," sabi ni Lord sa atin. Tapos ang gagawin natin, maging matalino tayo sa mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng talino. No, minsan nakakalimutan nating makinig sa Diyos. Bakit? Kasi pagod tayo, puyat tayo, walang sustansya yung katawan natin, 'no? So, we have to do something also for our health. Kasi itong katawan natin na 'to, ito yung magbibigay sa atin ng, talino, na magbibigay din sa atin ng maayos na pamumuhay. So, halimbawa, hindi lang yung gratitude ang gagawin natin, subalit gawin din natin yung mga tamang healthy living. Matulog ng maayos, 'di ba? Kumain ng maayos, kumain ng masusustansyang iwasan yung mga unhealthy foods, iwasan yung mga sobrang matataba, sobrang mga processed na yan, sobrang ultra-processed foods. Uminom ng tubig, ano, alisin yung mga sugary beverage, and this will really strengthen our brain. 'Pag maayos yung brain natin, mas maririnig natin yung instruction ni Lord na fear not. Nag-exercise ka, yung exercise will give you good blood supply. Aba, lalo mong maririnig at maa-appreciate at lalong klarong-klaro ang instruction ni Lord na fear not and I will strengthen you. Aba, kay magkaroon ng good social connection. Yung good social connection, maging maayos, i-practice ang tamang ugali, no? And then, when you are doing that, alam mo, lalong lilinaw ang instruction ni Lord sa atin na fear not, no? For I will strengthen you, I will help you. So again, celebrate natin ang buong pamilya, yung pamilya na nasa kapaligiran, mabait yung asawa mo, mabait mga anak mo, and then be grateful na at habang sine-celebrate mo yan, aba, lalo nagiging matibay ang instruction ni Lord sa atin. Kasi ang instruction ni Lord hindi lang basta hanggang fear not, kasi may bunga yon. Yung bunga yon, yun yung mga na-experience natin araw-araw. So yung focus natin ngayon, hindi na lang talaga dun sa nakakatakot, no? Doon sa mga problema, doon sa um, mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng masyadong mabigat na mga kalooban, kundi ifo-focus natin sa lahat ng mabubuting mga bagay at yun ang magma-magnify. The moment yun ang focus natin, nag-magnify siya, siya yung magliliyab sa ating mga kaluluwa, sa ating mga pamumuhay, sa ating karakter. At yung pagliliyab na yan, dahil maganda yung focus mo, blessing yung mararanasan ng mga tao na nasa kapaligiran mo. So I hope and pray na the moment we are really into, ano 'to, yung mga parang nalilito tayo, basta always change your focus, and the moment you change your focus doon sa mabuti, talaga namang makikita natin ang ligaya ng buhay. Alam niyo, pagka merong nakakatakot,
change your focus ay yung song na Turn Your Eyes Upon Jesus. Pagka ang focus mo ay hindi, sa maayos, every time turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Full ha, hindi lang partial, 'no. Tingnan mo talaga si Jesus Christ ng 100%, okay? And the things on earth, naku yung mga kapaligiran natin magliliwanag. Madilim yan, sure na nakakatakot pero magliliwanag kasi we are turning our eyes upon Jesus. So God bless you and I hope sana araw-araw practicein natin 'to so that this will become neural pathway sa atin at yung happiness kaya nating matamuyan kasi may promise si Lord sa atin. Fear not, for I am with you. I will strengthen you, sabi ni Lord. Wow, I will help you. Lahat nandiyan na. And God will provide everything for us when it comes to life and godliness. So, thank you very much and have a good day. God bless po. Turn your eyes upon Jesus. Imbis po na sa takot at pag-aalala yung ating mga focus, ituon natin ang ating mga atensyon sa Panginoon dahil sa Kanya lamang po natin matatagpuan ang tunay na kapanatagan, ang kapahingahan at kapayapaan. Kaya wag po tayong matakot dahil ang sabi ng Panginoon, fear not for I am with you. Kaya naman thank you so much po Doc Blessy sa inyong naibahagi sa amin this morning and I hope marami po tayong natutunan at may apply natin ito sa ating mga personal na buhay. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ng inyong mga experiences po ninyo, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Because He walked with men, I know the way. Because He calmed the storm, I'm not afraid. Because He bowed beneath all things, He lifted me above. Because He shed His blood for me, I know His love, and I will praise forever the Savior
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang atin nga pong topic this morning ay pinamagatang The Man Who Broadened His Witness. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos at ito ay may kinalaman sa aklat ng mga gawa. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay Peter, the man who broadened his witness. Pinangako ng ating Panginoon na sa aklat ng gawa, inulit na tatanggap kayo ng banal na Espiritu upang sila'y maging saksi hindi lamang sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at hanggang sa katapusan ng sanlibutan na ito. At ang ating pag-aaral ngayon ay magkakaroon ng pagbabago sa isipan ni Pedro na alagad ng Panginoon na kung papaano ngayon maging malawak ang kaniyang pagiging saksi ng Panginoon, ipahayag ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos at gayon din ipahayag na merong Kristong namatay para sa atin, subalit muling nabuhay at siya ay muling darating. Kaibigan, ang pangyayaring ito ngayon ay may kinalaman sa isang senturyon. Alam natin, siya ay hindi isang Israelita, hindi siya isang Hudyo, kundi siya isang Hentil. Ang wika ng ating Biblia ay ganito, ayon sa aklat ng gawa, Kapitulo 10, versikulo 1 at 2. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon na tinatawag na pulutong Italyano. Sa makatuwid, siya isang sundalo, siya isang senturyon, marahil sa ating panahon ngayon, ang kanyang katumbas ay kapitan. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Narito ang katangian ng lalaking ito. At itong karanasan ni Cornelio ay maging instrumento kung papaano mabago at mapalawak ang pagiging saksi ni Pedro. Kaibigan, sinasabi ng ating banal na kasulatan, narito ang kanyang katangian. Taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan. Nanupat bagamat siya ay nais na maglingkod sa Diyos, nais niya ngayon na siya ay makaalam pa tungkol sa tunay na Diyos. Hindi lamang siya kundi pa naman ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos sa maraming mga tao. Nanupat meron siyang generous spirit. Siya nagbibigay ng tulong at sa mga ebanghelyong nasulat, ito yung tao marahil na nagbibigay ng tulong sa mga sinagoga. At ang sabi pa sa atin, at laging nananalangin sa Diyos. Sa makatuwid, ang taong ito ay meron siyang palaging pakikipag-ugnay sa Diyos sapagkat siya'y nananalangin sa tunay na Diyos. At ang sabi ng ating banal na kasulatan, ang lalaking ito ayon sa Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 8, minsan nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos
ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Mahalaga sa Panginoon na tayo ay tumutulong sa iba, nagbibigay ng tulong sa pangangailangan ng iba. Ito'y hindi nakakaligtaan ng langit. At gayon din, hindi lang iyon. Siya ay isang lalaking palaging nananalangin sa Diyos. Nanupat siya ay nakikipag-usap sa Diyos. Versikulo 5, Ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Jopa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat, na ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos, may salaysayang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo niya sa Jopa. Kaya ngayon, ang lalaking ito ay kanyang nakilala ang Diyos ay may panukala sa kanya. Kaya nga sabi ng ating Biblia, ang lalaking ito ay nagkaroon ng vision na isang anghel ng Panginoon ang nakipag-usap sa kanya. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, God gets Peter ready to broaden his witness. Nanupat ang Diyos ay kanyang binigyan pansin o kanya ngayong binigyan ng panahon ang lingkod niya upang ang kanyang pagiging saksi ay mapalawak at gagamitin o ginamit ng Diyos si Cornelio upang ngayong mapalawak ang kanyang pagiging saksi sa ating Panginoon. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, kaibigan, na si Pedro na isang alagad ng Panginoon na noong tinanggap ang banal na bautismo sa pamamagitan ng dilang apoy at pagkatapos ngayon siya'y nangaral sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa kanyang pangangaral ay nagkaroon ng bunga 3,000 sa isang araw. At pagkatapos meron pang binabanggit sa Aklat ng Gawa sa kanyang pangangaral ay 5,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat nasa kanya ang banal na Espiritu. Hindi lamang yon ang nangyari, kaibigan, kundi pa naman kanyang pinagaling ang isang lumpo na matagal ng lumpo ang lalaking ito, subalit siya ay nanalangin at sinabi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Diyos ngayon, ang lalaking ito na lumpo ay gumaling. Kaibigan, subalit ang mga bagay na ito ay hindi pa sapat. Kaya ang sabi sa atin sa Gawa, Kapitulo 19 o 9 hanggang 18, ganito ang sabi ng ating Biblia. 19, Nang sumunod na araw, nang may oras na 9, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na ang lunsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Kaya ito na ngayon, ang pasimula ng ating Diyos ay babaguhin ang kanyang pag-iisip tungkol sa pangangaral sa iba. Siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay at nakita niyang bukas ang langit at may isang bagay na bumaba tulad ng isang malapat na kumot at ibinaba sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Nagkaroon ang lahat ng uri o naroon ang lahat ng uri na mga hayop na may 4 na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Subalit sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal." Muling dumating sa kanya ang tinig, "Sa ikalawang pagkakataon, ang linis ng Diyos ay huwag mong
ituring na marumi. Ito'y nangyari na 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas ang sa langit. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan at tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Ito yung pangyayari, kaibigan. Si Apostol Pedro ay nagkaroon ngayon ng vision. Samantalang inaantay ngayon yung pagkain, ang wika, nawalan siya ng malay at pagkaroon ng vision. At sa kanyang vision ay may kumot na galing sa langit na lulan ang iba't ibang mga hayop. Merong 4 na paa, merong gumagapang at merong mga ibon. At ang sabi sa kanya, Pedro, ikaw ay kumatay at ikaw ay kumain. 3 beses nangyari yon. Pero si Pedro, sapagkat alam niya ang mga bagay na ito ay marumi, ang sabi niya kailanman ay hindi ako kumain. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ang lininis ng Diyos ay hindi mo dapat tawaging marumi. Ito ngayon ang nagiging problema ng iba. Hindi sila nagpapatuloy kung ano ang mga ito. Ang mga ito ba ay literal ng mga hayop o ang mga ito ay hindi mga hayop? At ang sabi ng ating Biblia, samantalang iniisip ngayon ni Pedro kung anong kahulugan ng pangitain, anong nangyari? Narito ngayon ang mga sugo ni Cornelio. Kaibigan, para ating ngayong malaman ang isang sinasabing katotohanan dito, tayo ngayon ay magpapatuloy. Kasi kumbaga sa pelikula, pagka nakita mo ang bida ay pinapatay na o kaya binabaril na, sabihin mo ay mamatay ng bida. Pero hindi ngayon alam na meron palang sa likuran ng gustong pumatay, may baril din at pagkatapos ngayon siya ay binaril at hindi namatay yung bida. So tingnan natin ngayon kung ano ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Kaibigan, ang ating Diyos hindi nagtatangi ng tao. Mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. At nais ng Diyos ang lahat ay maligtas. Maging sa Old Testament, na kapag ang mga taong hindi mga Israelita ay nais na maglingkod sa Diyos, sinasabi sa aklat ng Isaias, at ipapangiling ang araw ng Sabat, sila din ay subject for salvation, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia dito sa Roma, Kapitulo 19 hanggang 13, tingnan natin, kaibigan, ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Anong sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito? Ang sabi sa Roma 19 hanggang 13, sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't nagliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat. Siya'y mapagbigay sa lahat na tumatawag sa Kanya, sapagkat ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya kaibigan, ito yung sabi sa atin sa banal na kasulatan. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Ang sabi nga ng San Juan 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Apostol Pablo, walang Hudyo, walang Grego, lahat ay pantay-pantay sa harap ng Panginoon at subject for salvation. Kaibigan, ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, God gives Peter reasons to broaden his witness.
nanupat ang Diyos ay binigyan si Pedro upang ngayong kanyang makilala na dapat ngayon palawakin ang kanyang pagiging saksi. Kaya ang sabi sa atin sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10, 19, hanggang tuloy-tuloy ang sabi, samantalang iniisip ni Pedro tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila, na walang pag-aatubili sapagkat sila'y aking sinugo. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ang dahilan ng inyong pagparito? Versikulo 22. Sinabi nila, si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabuting patotoo sa buong bansa at sa mga Hudyo ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Kaya kinekwento ngayon ng mga sugo ni Cornelio kung ano ang nangyari. Kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Joppa. 24. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea, sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. Iyong pansinin, kaibigan, gustong sambahin ni Cornelio si Pedro na alagad ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, tumayo ka, tao rin ako. Kaya nga, ang dapat sambahin lang ang ating Panginoon. Hindi dapat sambahin ang sino mang tao sapagkat hindi dapat sambahin ang mga taong nilikha lamang ng Diyos. Kundi ang dapat sambahin, walang iba kundi ang tunay na Diyos, kaibigan. Maging ang mga alagad ng simbahan, kaibigan, kami mga tao, hindi dapat sambahin. Isa lang man dapat nating sambahin ang tunay na Diyos. Kaya nga, ang sabi sa ating Biblia, kaibigan, pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinapaintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Kaibigan, ito yung susi na yung sinasabing karumaldumal at hindi malinis, ito ay hindi mga hayop, kundi mga tao. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa 28, ulitin ko, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Kaya nga, yung mga ipinakita ng Diyos na mga hayop, hindi mga literal na mga hayop. Umaring sabihin natin, bakit naman ang mga tao ay kinumpara sa mga hayop? Kung si Kristo ay kinumpara sa isang kordero. Kaya nung nakita ngayon ni John the Baptist ang ating Panginoon, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Maging sa Old Testament, yung mga hayop ay simbolo ng mga hari, ayon sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Daniel. Kaya kaibigan, ang mga ito ay hindi mga hayop, kundi mga tao, kaibigan. Ano ba sabi ng ating Biblia? Na samantalang tinipon ni Cornelio ang maraming
mga tao, kaibigan, ano sabi pa ng ating Biblia? Kaya't nang ipasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol. Ngayon, itinatanong ko kung bakit mo ako ipinasundo. Sinabi Cornelio, 4 na araw na ang nakakaraan, mga ganitong oras ng 9. Yung pansinin, kaibigan, ng oras ako'y nananalangin sa aking bahay, nang biglang tumindig sa harap ko ang isang lalaki na may nagniningning na damit. Sinabi niya, Cornelio, dininig ang panalangin mo at ang iyong mga limos ay inalala sa harapan ng Diyos. Magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Pedro na tagapagluto ng balat sa tabi ng dagat. Kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang gawa mo na naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay naririto sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Kaya ito ngayon ang pag-uusap. Nakita ngayon ni Pedro na maraming mga nagkakatipon sa bahay ngayon ni Cornelio. Bakit? Tinipon sila, meron siyang malasakit. Hindi lamang para sa kanya na malaman ang kaligtasan, kundi pa naman ang kanyang mga kasama sa bahay, ang kanyang mga kaibigan at kamag-anakan. Ang pangatlong bahagi nito, God grants Peter results from his broadened witnessing. Ayon sa versikulo 34 hanggang 38, kaibigan, ito yung resulta na lumawak ngayon ang paniniwala ni Apostol Pedro sa pagiging saksi. Ano sabi sa 34? Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay nga naunawaan ko na walang kinikilala ang Diyos, kundi sa bawat bansa ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Nalalaman ninyo ang salita na Kaniyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya'y Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Hudeya, simula sa Galilea, pagkatapos ng mabautismo na ipinangaral ni Juan, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binautismuhan ng Diyos ng Espiritu Santo sa kapangyarihan, kung paanong naglibot sila na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha, sapagkat ibinuhos din maging sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos ng magkagayoy ipinahayag ni Pedro. Maari bang hadlangan ang sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap sa Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, pagkatapos sila'y pinakiusapan nilang manatili ng ilang araw. Kaibigan, ito ngayon ang pasimula na naging malawak ang pangangaral, pagiging witness ni Apostol Pedro. Ginamit ng Diyos ang karanasan ni Cornelio. Ulitin ko mga kaibigan at mga kapatid, na sinabi ng ating Biblia na ang lininis ng Diyos ay huwag mong tawaging marumi. Ito ay hindi mga hayop, kundi mga tao, kaibigan. Kaya nga, hindi pwedeng gamitin ito na ang baboy pwede nang kainin. Kundi, kaibigan, ito ay isang halimbawa na kung papaano ang paniniwala ni Pedro ay maging malawak ang kanya ngayong pagiging saksi. Kaibigan, mapansin natin ngayon
sa banal na kasulatan sa Aklat ng Gawa, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay kumalat na sa lahat ng mga bansa, at kapag ka ang Ebanghelyong ito ay napangaral na, ay darating na ang wakas. Nais kong basahin ang ating Biblia bago tayo manalangin. San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Marami pong salamat ng aming Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Lahat ng mga tao ay pantay-pantay at the foot of the cross. Panginoon, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang mga kaibigan at mga nasa kanyang tahanan. Pagpalain dakilan Diyos ang lahat ng nakinig sa pag-aaral na ito. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Sana po ito yung naging inspirasyon sa ating mga listeners this morning. Nawa po ito yung nagsilbing inspirasyon sa lahat. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.